Niya Mr. Maravillas, anong masasabi mo? Parang nagkainitan na sina Sober Ate at saka si Martin Romualdez, yung ganyang pizza. Medyo Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. sagutan lang po. Normal naman po yun sa mga magkakapamilya. Di ba? I consider it as part of a healthy debate, mga kababayan. Political debate. Pero anya Mr. Maravillas, inakusa na direkta ni Super Ate si Martin na nag-alok ng 20 million pesos sa kada distrito. Sinagot naman po ni Martin, sabi ni Martin, baseless niya, baka niya nagmamarites lang. Ito po, mga kababayan, nagkasagutan na yung magpinsang buo dahil sa PI. People's Initiative. Naintindihan natin, mga kababayan, si Super Ate. Kasi yung People's Initiative talaga, pag nagtagumpay ito, malamang matunaw yung Senado. Yan kasi, yung mga senador kasi, mga kababayan, tutulog-tulog. Tinulugan yung chatsa eh. Biglang rumagasa yung train ng PI. But of course, may option naman po si Super Ate. Pwede naman siyang tumakbong congresswoman. Tapos kung halimbawa, maging parliamentary system na tayo po, halimbawa, hindi lang mga economic provisions yung amyendahan, pati yung political provisions po ng konstitusyon, tumakbo siyang congressman or assemblyman, assemblywoman, then tumakbo siyang prime minister. Di ba? Parte yan ng demokrasya. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung detalye ng pagkainitan ng magpinsang, nagkasagutan na po. Pero hindi man po personal. Yung true interview po ng media. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga mainit na kwento. Like and share na rin po ninyo sa ating yung ating mga video para marami po yung makapanood. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas sa PI. Charter change, pati niya magpipinsan, nagkakainitan na. Si Super Ate, medyo mainit po. Si Martin Romualdez po, kulang po siya. Yan po, mga kababayan, sabi rito sa Impact Leadership. Well, definitely opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely nanggaling sa kanila. Yung very attenuated timeline na July 9, tapos na ang lahat at ibibigay na yung buong buo itong economic provisions, etc. Ngayon, sagot naman ni Martin, wala man anyang base yan. Yan yung sabi ni Martin Romualdez sa pagtatanong ng media. Siguro kausapin nyo na lang siya. Nagmamarite siguro. Naging marites na po yung mga politiko. Nakikinig sa marites. I'd like her to prove it. And she has the proper means and ways. She can go to whatever court or the COMELEC to prove it. Narinigan niya siguro, Mr. Maravillas, ni Speaker Martin Romualdez, yung mga sinasabi mo na yung mga nag-akusa sa Congress, lalo na kay Martin Romualdez, na nasa likod ng People's Initiative at na namimili ng pirma, pumunta na lang sa Husgado. Kung hindi, i-document kung sino yung nagpapapirma at namigay ng 100 pesos para mapanagot. Di ba? Yung namigay ng 100 pesos, pati yung tumanggap, iharap sa Husgado. So yun ang sinasabi ni Martin.
Kaya wala tayong kontra mga kababayan doon sa mga gustong mag-imbestiga. Si Super Ate daw, magpapaimbestiga sa Senado. Ito yung sabi rito sa balita sa Manila Bulletin. Sabi dyan, the senator personally thinks the current PI process is wrong due to the allegations of bribery involving different districts as well as the issue that individuals are being asked to sign in exchange of financial aid coming from different government agencies. Marcos is set to lead a Senate inquiry into the efficacy of Republic Act number 6735 in providing for a system of initiative and referendum as a means to amend to the existing charter. So maganda to, para po once and for all, masubstantiate yung mga allegations. And that is also the challenge of Speaker Martin Romualdez. Wini-welcome niya yung ganong investigasyon kasi tinuturo siya eh. Kung mapatunayan na siya namigay ng 20 million, o di sabi nga, he has to face the music. And I think ready man si Martin, mga kababayan, na patunayan ang kanyang innocence. Di ba? Ang burden of proof nandun sa mga accusers, including yung kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos. Di niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo, mapapatunayan kaya na talagang may bilihan? Tingnan natin po, dapat dumaan sa proseso. So pwede sa korte nila isampa yung kaso, sabi ni Martin, o kung hindi sa Commission on Election, siguro doon sa verification ng mga signature, determine if it is in order yung pag-collect mga kababayan ng mga signatures galing sa mga mamamayang Filipino, the registered voters sa bawat distrito. Ngayon, dito sa mga senador other than si Super Ate na nanggagalaiti po sa People's Initiative, sabi ni Martin Romualdez, kadugayan niya. Kayo niya mga senador, I asked you niya, get your act together at mag-focus niya kayo sa inyong trabaho. Di ba? Bumangisan niya, Mr. Marabilla, si Martin. Medyo napuno na siguro. Una, sinagot na niya si Super Ate na nagmamarites. Ngayon, to the rest of the senators, pinangaralan. Hindi man po siguro pinangaralan. Nanawagan man lang po. Mag-focus niya kayo sa trabaho ninyo. Ngayon ba ang balita dito? Kadugay, Romualdez calls out Senate for slow action on Marcos priority bills. Ang bagalan na ninyong magtrabaho. Kita ninyo si Martin Romualdez, para niya talaga nililecturan na Mr. Marabilla si Migs. Baka ma-misinterpret po. Ganon lang po. Medyo na-picture na ganon yung facial expression. Hindi naman po pinandidilatan Hindi naman po pinandidilatan ni Martin si Migs kasi babagal-bagal sa trabaho. Nag-uusap man lang po sila. Pero Mr. Maravillas, yung pagkasulat ng kwento ng mainstream media, medyo may karga. May karga nga po. Ito, pagkasulat ng Manila Bulletin, sabi diyan, like an angry class advisor. House Speaker Martin Romualdez has told the country's senators to get your act together and focus on your work. May kasamang gatong niya, Mr. Maravillas, pinagsasabong na. Pinagsasabong po ng mainstream media yung House of Representatives, tapos yung Senado. This as Romualdez, in a rare display of frustration, called out the Senate for failing to act expeditiously on President Marcos' priority measures, unlike what the House of Representatives has done. Kami niya dito sa Kongreso, mabilis kaming gumalaw. Action agad kami. Kayo dyan babagal-bagal. Iniintay na lang natin yung mga kaibigan natin sa Senado kung kailan na nila tatapusin. So let's focus on our work. Get down to work. Buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Focus on your work and stop hitting on Congress. And maintain parliamentary courtesy.
lest 300 congressmen start picking on the delays you have caused to the nation in legislation. So pinamuka na mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez. Parang ganito siya. Kami anya dito, more than 300 congressmen, pero mabilis kaming magtrabaho. Kayo 24 lang. Mag-focus niya kayo sa trabaho ninyo. Hindi yung ginagawa ninyo. Binabanatan ninyo kami. Kaya, siyempre, rumisbak mga kababayan yung leader ng Kongreso. Siyempre, i-defend niya yung Congress. So, sa tingin ko, may karapatan naman na magsalita si Martin kasi nauna yung Senado sa pagbanat sa Kongreso kung ano-ano yung akusasyon na ginagawa nila sa mga congressmen, lalo na kay Martin Romualdez, inakusahan pang namimili ng firma. Di ba? Patunayan anya ninyo. Ang sinasabi po ni Martin, yung priority legislation na na-mention ng ating Pangulo during the SONA at saka yung mga legislations na na-identify po sa LEDAC. Sabi po ni Martin Romualdez, kami niya rito, practically 100% ng mga measures na ipasa namin 3 to 6 months in advance niya. Pero yung aming mga ipinasang batas dito will not prosper without the Senate action. Kasi bicameral nga po, kailangang action na ng Senado. Yang bagal gumalaw ng mga senador po. Kaya sabi po ni Speaker Martin, kumbaga niya, wala kaming back subjects. Naghihintay lang kami, kaya sana yung mga kaibigan namin sa Senado, imbis na kung ano-anong pinag-uusapan, itapusin na lang natin yung trabaho nila. Di ba? Yung LEDAC, SONA priorities, tapusin na lang yan. Tutukan na nila yung trabaho nila. Ayan, nasermonan po. Sinermonan ni Martin Romualdez yung mga senador. Kaya sabi ni Martin, kadugayan niya. Yan po yung salitang Bisaya na ang ibig sabihin, ang tagal. Ang tagalan niya ninyo dyan gumalaw, ang bagal. Para sa bayanan niya, paligoy-ligoy pa kayo Dinidistract mo yung bayan Tapusin nyo trabaho nyo. Tapos na lahat ng assignments natin. Yung mga senador, hindi pa tapos. Tapusin ninyo trabaho ninyo. Naghihintay ang mga Filipino. Wala kaming pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. PI, hindi yan legislation. Sabi po ni Martin Romualdez, tama. Kaya nga po People's Initiative. Kasi yung tao yung mismo yung sumusulong po dito. Kaya sabi po ni Congressman Joey Sarte Salceda, ultimately over and above the House of Representatives and the Senate, the people are supreme and sovereign. The People's Initiative is a valid mode of amending the Constitution. Neither the Senate nor the House can deny this. So walang makakapigil po sa People's Initiative kasi supreme yung mga mamamayang Filipino at hindi niya yan madideny ng Kongreso at ng Senado. Di ba? Pati ng COMELEC at Supreme Court. Pag nagdesisyon yung mga mamamayang Filipino, lahat ito dapat sumunod. Kasi yun nasasaad sa ating konstitusyon na ang mga tao mismo ay supreme at galing sa tao ang lahat ng authority. Tama pa? All authority emanates from them. Ayan man lang po mga kababayan yung ating kwento ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Baka lang gusto ninyo itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.
Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international po, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan bansa po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking dito sa amin online para makatipid po kayo, makamura. Pati sa mga hotels po, pwede kayo magpa-online booking dito sa amin. May Paymaya kami at saka may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung Innova namin po. Lagi nang matao po sa gym namin. Dumating na rin po yung mga bagong gym equipment namin. Isang truck siya na malaki, na set up na po. Lagi nang dinodumog ng maraming tao. Ayos pa mga kababayan, ayos na Mr. Maravillas, ang labo-labo.